When we say design po, given kaagad given yung capacity, no? Paano ba matanggal 'to? Ayan. Given yung capacity, ibig sabihin yung strength, either moment, 'di ba? Kung nagbe-bending design tayo or kung shear design naman, given yung capacity ng shear, 'di ba? Ngayon, design the section. So pwede ka na mag-ano, mag-imbento muna ng isang typical na beam size, depende sa arkitekto mo, 'di ba? Tapos sa bakal tayo mag-a-adjust, 'di ba? That's designing. So, okay. So, ito yung pinakita ko sa inyo. Ah, anong significance ng ginagamit natin yung balance condition? May mga na-raise na question nung last meeting natin, Sir, bakit pa ako raw balance o gagamit pa ako nitong mahabang steps mo sa dulo? Di ba may pangatlo kong pinakita? Yun kasi assurance. Hindi ka na mag-a-assume. Diretso yung formula natin. Tapos, pagdating sa dulo, magagamit mo o matitest mo kung nasa transition zone ba siya, region, or tension control using the 1,000 limit. Okay? So, ganito yan. Pwede rin din na magkaroon ka ng non-rectangular beam. Did you get the point? Pwede ka rin din magkaroon ng non-rectangular beam tapos pinapa-analyze sa'yo kung safe. So, gagawin mo dun, raw balance. Ay, sorry, balance condition. Okay? If I will add something here dito sa diagram na to, lahat ng klase ng capacity pwedeng gamitin as reference dito sa balance condition. Kagaya ng AS. So kung given ng AS lagi sa analysis, pwede kong tawagin itong line na tong dash line is AS balance. Saan ba galing ang AS? Di ba sa rho? Still ratio. Still ratio is connected to AS when still ratio is equal to AS over BD. Naalala niyo yun? Sa rectangular, di ba? Paano kung hindi rectangular, sir? Eh di AS lang to. Balance nga lang. So AS balance, so lahat ng given na AS na sumusobra sa AS balance, same pa rin. Magiging compression control. Lahat naman ng AS na less than the balance, AS balance is tension control. So, even the moment, pwedeng pag-compare tayo sa moment. Meron tayong tinatawag na moment balance. Lahat ng nakasolve mong moment na mas malaki sa balance moment is compression control. And so on and so forth. So, ito yung magiging markers mo kapag nag-a-analyze ka. Ang balance condition ang reference line para malaman mo kung nag-yield ba yung bakal o hindi. Punta na tayo ng design. Okay? Sa singly reinforce, inintroduce ko sa inyo yung tinatawag kong basic one. Okay? Sa akin lang yan, ha? Yung term na basic one. So, sa basic one, we directly derive this to the balance or equilibrium of the force C is equal to T. So, yan yun. And we found yung tinatawag na coefficient of resistance, Rn, and then we came up to this formula. Mu is equal to reduction Rnbt squared, and then the longest formula ng rho. Okay? Gagamitin natin yan today. Okay? So, yung maximum condition naman, as we go along, is marker ulit natin, sabi ko nga, para malaman mo kung nagdodoble ka na, o magdodoble ka na, o single ka pa rin. Okay? So, ginagamit ito kapag nagde-design na tayo. Ibig sabihin, ano ba ang given kapag design? Moment, di ba? Mu. Papunta tayo sa AS. Kabaliktaran ni analysis, given si AS, papunta tayo kay MU. So, dahil given si MU, you will solve first for your MU maximum limit. Di ba? Balik tayo dun sa diagram. Okay, given pala yung MU mo, sir. So, dahil may reference line ako sa maximum condition na MU max, okay, so solve ko lang yung MU max. Kapag sumobra yung MU ko sa MU max, doble na yun. Pareyak na lang, magigets mo yun. Malinaw. Doble na kagad. Ibig sabihin, mayroon na akong lalagyang bakal sa taas. But if your MU is still lesser than the limit, maximum limit, stay in singly and do the steps for singly reinforced beam. Okay, so may dalawang, kung may flowchart ka na nakikita, may dalawang direction kang pupuntahan. Depende sa maximum limit. So yun yung kaigihan na i-derive natin kung ano yung formula ng MU max. So, galing lang yan din sa ating strain limit condition na pinaliwanag ko na sa inyo before, na ang maximum condition sabi ng NSCP 2015 ay may strain lamang ng 0.004. Okay? Tapos, sa concrete is remain pa rin yung 003. Lagi yan. And if I do the ratio and proportion, mga kapatid,
ito yung nagiging formula natin. So, tandaan nyo lang lagi na kung nasa max condition ka, di lahat ng parameters mo nasa max. AS max, C max, A max, diba? And then the distance between the two forces, D minus A max over 2. Okay? Yun lang naman yun. And then, pag ratio and proportion, makakakuha ka ng C max is equals to 3/7 ng D. Naisulat ko na rin to sa board once. Okay? When you get the relationship between C and D at maximum condition, 3/7. Huwag nyo makalimutan. Pag tension controlled naman, 3/8. No? And the famous A beta 1C formula will give you this one. And if you equate C is equals to T, substitute all the values that you know, and you've got the Romax. So dito na-derive si Romax formula. Okay? And if we substitute more and more, we have this. Mu max is equal to the reduction 51 over 140 beta 1 F prime CBD squared, quantity 1 minus 3 over 14 beta 1. Palakpakan niyo yung sarili niyo kung nasa ulo niyo yan siya in 3 seconds. Nakuha ba? Actually po, for the 6 batches po, ito yung paborito nilang formula. Magiging paborito niyo rin yan. Okay? Anong mnemonics? Anong pwede mong mas matandaan para madaling masaulo ito? Yung 140, tapos 14 sa loob. No? Kasi kung ipukumpara mo pa yan sa, what do you call this? Sa tension control, kukumpara dito naman sa MUT, they have the same format, but the numbers are not the same. Kung kanina 140 ito, ngayon 16. Dadagdagan mo lang ng isang zero, no? Pero sa loob, kung ano yung value dito, yun din yung value sa loob. Galing yan sa derivation ulit sa taas. You can now, preview on your own po, no? So, 459 over 16, tapos yung isa, maximum condition, 51 over 140. Yan. Hindi nawawala yung magkakatabi po. Beta 1, F prime C, B, D squared. Okay? So, itong maximum condition, alam na alam niyo na yan, nakita niyo na kanina. Pero, papaliwanag ko lang kung paano ito gumagana. Again, computein mo yung mu max. Using the formula, reduction, 51 over 140, and so on and so forth. And, pag na-compute mo na yan, given yung mu mo. So, pwedeng reference lang muna natin this time is mu. So, tatanggalin mo lang yung Rho max, tsaka yung AS max. Kasi, sir, kamo, ang ginagamit lang tong AS max as limit reference kapag non-rectangular yung ginagawa mo. Okay? So, ang daming pwedeng isample. Kung madami sana tayong oras, pwede ako mag-sample ng isa, no? Pero, yung sense, yung steps is parehas lang. Kaya huwag kayong matakot sa dami ng nakikita nyo. Nakaka-intimidate lang yung dami, pero yung general concept, iisa lang. Pwede lang kayo mamili. Parang ganun. So, stay tayo sa MU, no? Ayan. So, for the meantime, ayaw muna nating sumusobra sa MU sa MU max. Kaya dito muna tayo sa singular reinforced this time. So, to check what sense of design yung gagamitin mo, D ba or S, eto lang ang computein mo. Okay? Sir, ano yung reduction formula na gagamitin ko? Is it 0.9, 0.65, or yung formula mismo? Eto yun, formula mismo. And then, ang Fs lang na ilalagay mo is yung paulit-ulit natin sinasabi na 800 kapag maximum condition. Yung estudyante ko before, dito sila nakakalimot. Ano yung Fs, sir? Ano yung Fs, sir? 600 times D minus C over C ba? Ano pala yung C ko? Ganun-ganun sila. Oo. Pero pwede mo rin gamitin yon kung nakalimutan mong 800. Pakita ko sa inyo. Kasi kung nakalimutan mong 800 yung Fs sa maximum condition, computein mo siya ng naka-formula. Kahit anong value ng demo, maniwala ka sa akin. Halimbawa, 500 yung effective depth mo. So, anong gagamitin mong C? Yung formula ng C na related sa D. Alala mo? That is 3/7. Sabi mo kanina, 3/7 yun, sir, ng D. O, di lagay mo ulit yung D mo. Okay? And then, yung C sa baba, gawin mo ring 3/7 ng D. At maximum condition yan, kapatid. O, halimbawa lang, nakalimutan mo yung 800. Basta huwag mo kalimutan 3/7. Yun lang. Okay? O, nakuha. Pareak na lang po. Yan, kung nakuha. O, so, 800 po. Hanggang dyan ka na lang kapag maximum condition. Why? Kasi nilimit mo
sa 0.004 yung strain. And if you get the relationship of strain to the stress, okay, that is 800 MPa. Okay na ako dyan, sir. Very good. So, ang problema na lang natin so far, nadadahan-dahanin mo is to memorize this one. Side ng tension control. Kailan naman natin ginagamit yung condition na to? Kapag napatunayan mo na singly reinforce or double reinforce siya, you will go to the tension control condition for you to know if it is in transition lang or in tension controlled na talaga. So, nagmamatter na ngayon kung ano talagang reduction factor yung gagamitin mo. When we do the analysis part, minention ko na yun yan. Kaya lang, ang marker mo, 1,000. Yun yung difference nila. So, hindi na naman tayo lalayo dun sa mnemonics natin na mas malaki, okay, or mas maliit. Yan. Huwag na masyadong tumagal dyan. Gamitin na lang natin siya sa example. Let's go! Let the music play.